na kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos o sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, dito na nagpapatotoo lang mga kapatid na ito ang pagmamahal sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Oras na tinanggap mo yung salita ng Diyos, ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tinanggap ka na rin ng Amang makapangyarihan sa lahat at nagpasakop ka sa banal na Espiritu Santo. Kung ano man yung kalooban ng Ama, no? Kung sabi nga rito, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay o sa ating buhay? Yun na po yung mga kapatid. Kung ano man yung kalooban ng Ama sa ating buhay, tanggapin po natin, yakapin po natin ng buong puso, ng buong buhay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagpapatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa mga manok Kristo na hindi na po naisama sa banal na salita o sa Holy Bible. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbabasa ang libro ni Enoch. Bago po tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo sa nawat sa nawa. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa oras na ito sapagkat kayo po ang Panginoon ng mga Espiritu. Ang lahat ng ito ay nasa iyo, ang lahat ng ito ay nilikha mo sa pamagitan ng iyong bugtong na anak at sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Kanyang pag-akyat muli sa inyong kaharian ng langit, isinugo niyo po ang banal na Espiritu Santo para gabayan ang bawat isa sa sangkatauhang ito. Naway kapagkat kami mga gawa sa aming pagkakamali sa inyong paningin, patawarin niyo po kami, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Pagpalain nawa ng kaligtasan ng bawat isa sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawat sa nawa. Pagkaing spiritual, physical man ang aming pangangailangan, pagpalain nawa ang bawat isa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihang magpakailanman sa nawat sa nawa. Mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy sa ating babasahin ang libro ni Enoch. 106 na kabanata. At pagkatapos ng mga ilang araw, ang aking anak na si Metusela ay kumuha ng mapapangasawa ni Lamech. At ito nga ay nagdalang tao mula sa kanya at nagsilang ng isang lalaki. At ang kaniyang katawan ay puti na gaya ng nyebe at pula at tila bumubulakadkad na isang oras. At ang buhok ng kanyang ulo at kanyang mahabang buhok na kulot ay puti na gaya ng lana. At ang kaniyang mga mata ay maganda. At nang buksan niya ang kanyang mga mata, naliwanag niya ang buong kabahayan tulad ng araw. At ang buong bahay ay sobrang liwanag. At doon sa ibabaw siya ay tumindig sa mga kamay ng nagpaanak. Kinabukasan ng kanyang bibig at nakipag-usap na tila Panginoon ng katwiran. At ang kanyang ama na si Lamech ay natakot sa kanya at tumakbo at nagtungo sa kanyang ama na si Metusela. At sinabi niya dito, magkaroon ako ng kakaibang anak, taliwas at hindi tulad ng tao, at natutulad sa mga anak ng Diyos ng langit. At ang katangian niya ay naiiba at hindi siya katulad natin. Ang kaniyang mga mata ay gaya ng sinag ng araw, at ang kanyang kabuuan ay kapuri-puri. At sa tingin ko na siya ay hindi nagmula sa akin, ngunit mula sa mga anghel. At ako ay natakot na sa kanyang isang kagimbal-gimbal ang maaaring gawin niya sa lupa. At ngayon, Ama ko, ako ay narito upang idulog siya at idalangin siya na ikaw sana ay magtungo kay Enoch, ang ating ama, at alamin sa kanya ng totoo dahil ang kanyang nilalagian ay kasama ng mga anghel. At nang marinig ni Metusela ang mga sinabi ng anak niya, siya ay nagtungo sa akin sa dulo ng lupa. Dahil kanyang nalalaman na ako'y naroroon, at siya ay tumatawag ng malakas, at akin narinig ang kanyang tinig at ako ay nagtungo sa kanya. At aking sinabi sa kanya, tingnan mo, narito ako aking anak. So anong dahilan na ikaw ay naghahanap sa akin? At siya'y sumagot at sinabi,
dahil sa malaking dahilan ng pagkabalisa. Kaya ako ay nagtungo sa iyo, at dahil sa isang nakaliligalig na pangitain, kaya ako ay lumapit sa iyo. At ngayon, Ama, pakinggan mo. Ako, kay Lamek na aking anak, doon ay nagsilang isang anak na lalaki na tulad ng walang kasintulad. At ang kaniyang kaanyuan ay hindi tulad ng kaanyuan ng sa tao. At ang kulay ng kanyang katawan ay kasing puti ng nyebe, at mas pula pa higit sa namumulakadkad ng rosas. At ang buhok ng kanyang ulo ay mas puti higit sa puting lana. Kanyang mga mata ay tulad ng sikat ng araw, at binuksan niya ang kanyang mga mata, at doon ay nagliwanag ang buong kabahayan. At lumayo siya sa mga kamay ng nagpaanak, at binuksan ang kanyang bibig at nagpuri sa Panginoon ng langit. At ang kanyang ama na si Lamek ay natakot at tumakbo sa akin, at hindi naniniwala na ito ay nagmula sa kanya, ngunit siya ay nakatulad ng mga anghel ng langit. At tingnan mo, ako ay narito sa iyo upang inyong ipaalam sa akin ang totoo. At ako, si Enoch, sumagot at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay gagawa ng bagong bagay sa lupa, at ito ay akin nang nakita sa pangitain. At ang aking ipaalam sa iyo na sa kapanahunan ng aking amang si Jared, ang ibang mga anghel ng langit ay nilabag ang salita ng Panginoon. At tingnan mo, sila ay nagkasala at lumabag sa panuntunan, at nakapag-isa sila sa mga babae at nagkasala sa kanila. At nagpakasal ang iba sa kanila at nagkaroon ng mga anak sa kanila. At sila ang nagpasimulang ng mga higante na hindi ayon sa espiritu, ngunit ayon sa laman, at doon ay may nararapat na malaking kaparusahan sa lupa. At ang lupa ay lilinisan mula sa lahat ng karumihan. Oo, may darating na isang malaking pagkawasak sa buong kalupaan, at magkakaroon ng malawak ng pagbabaha at isang matinding pagkawasak sa loob ng 1 taon. At ito ang anak na siyang isinilang sa iyo ay ang siyang may iwan sa lupa, at ang kanyang 3 anak ay maliligtas kasama niya, kapag ang lahat ng nasa sangkatauhan na nasa ibabaw ng lupa ay mamamatay. At ngayon, ipaalam mo sa iyong anak na si Lamek na siya ang isinilang ay kanyang tunay na anak, at tawagin mo siyang Noah, dahil siya ang may iwan sa iyo, at siya ang kanyang mga anak ay maliligtas mula sa pagkawasak, na kung saan darating sa lupa sa paniningil ng lahat ng kasalanan at lahat ng hindi matuwid, na kung saan ay mauubos sa lupa sa kanyang panahon. At pagkatapos niyon na mayroon pa ring hindi matuwid na hindi katulad niyon, unang mauubos sa lupa. Dahil alam ko na ang mga lihim ng mga banal, dahil siya ang Panginoon ipinakita sa akin, at binilinan ako at aking nabasa sa mga aklat ng kalangitan. 107 kabanata. At aking nakita na nakasulat doon na sa kapanahunan ng bawat kapanahunan ay lalabag, hanggang sa kapanahunan ng matuwid ay lilitaw, at ang paglabag ay wawasakin, at ang kasalanan ay papanaw mula sa ibabaw ng lupa, at lahat ng asal ng kabutihan ay darating dito. At ngayon, aking anak, sige, at iyong ipaalam sa iyong anak, at iyan ay hindi kasinungalingan. At nang marinig ni Metusela ang mga salita ng kanyang amang si Enoch, dahil kanyang ipinakita dito ang lahat ng nalilihim, siya ay nagbalik at ipinakita sa kanya at itinawag sa pangalan ang anak nito na Noah, dahil siya ang magiging kapanatagan ng lupa pagkatapos ng lahat ng pagkawasak. 108 kabanata. Isa pang aklat na kung saan isinulat ni Enoch para sa kanyang anak na si Metusela, at para doon sa mga susunod pa sa kanya, at pananatilihin ang panuntunan sa huling mga araw. Kayo na ang gumawa ng mabuti ay maghintay para sa mga sandaling iyon, hanggang sa katapusan ay mangyari doon sa mga gumawa ng masama, at ang katapusan ng maaaring mga lumabag. At maghintay lang kayo
hanggang ang mga kasalanan ay pumanaw, dahil ang kanilang pangalan ay buburahin sa aklat ng buhay at aalisin sa banal na aklat. At ang kanilang mga supling ay wawasakin magpakailanman, at ang kanilang espiritu ay dapat patayin, at sila ay iiyak at magtatangis sa isang lugar na isang magulong ilang, at sa apoy sila ay masusunog dahil walang lupa doon. At aking nakita doon katulad ng hindi maaninag na lupa, dahil sa kadahilanan na malalim ito na hindi ko na makita. At aking nakita ay isang apoy na sunog, nagbabaga ng maliwanag, at mga bagay na tulad ng kumikinang ng kabundukan, paikot at nagpapabalik-balik sa malaki nitong sakop. At aking tinanong ang isa sa mga banal na anghel na aking kasama, at sinabi sa kaniya, ano itong kumikinang na bagay? Dahil hindi naman ito langit, ngunit ng apoy na nagbabagang sunog lang, at ang tinig ng hagulgol at pag-iyak at pagtangis at matinding sakit. At sinabi niya sa akin, itong lugar na iyong nakikita, ito ay dinadala ang mga espiritu na makasalanan at mapagkutya, at silang gumagawa ng makasalanan, at silang mga bumasto sa lahat ng sinalita ng Panginoon mula sa bibig ng mga propeta. Ang mga bagay na nararapat, dahil ang iba sa mga ito ay nakasulat at isinulat sa itaas sa langit, nang ang mga anghel ay mabasa nila at malaman na kung sila ay makasalanan ay babagsak, at ang mga espiritu ng mapagkumbaba at silang gumagawa ng pahirap sa kanilang mga katawan at pinagbayad ng Diyos, at silang inilagay sa kahiyan ng mga masamang tao na siyang mahal ng Diyos at nagmamahal kahit ginto ni pilak ni anumang mabuting bagay na nasa mundo, ngunit ibibigay ang kanilang mga katawan sa paghihirap sila mula sa kanilang pagdating bilang nilalang, hindi naghahangad sa mga makamundong pagkain, ngunit itinuturing ang lahat na isang lilipas na hininga at nabuhay ng naaayon, at ang Panginoon ay sinubukan sila ng gusto, at kanilang espiritu natagpuan dalisay, kung kaya't sila'y dapat na magpuri sa kaniyang pangalan. At lahat ng biyaya ay nakatadhana para sa kanila na aking nabilang sa mga aklat, at siya ay nagtalaga sa kanila ng kanilang kabayaran, dahil sila ay natagpuang mas inibig ang langit higit sa kanilang buhay sa daigdig. At kahit sila ay tinapak-tapakan ng masasamang tao at nakaranas ng pang-aabuso at masakit na salita mula sa kanila at dinala sa kahihiyan, ganoon pa man sila ay nagpupuri sa akin. At ngayon akin tinatawag ang mga espiritu ng mabubuti na kabilang sa kapanahunan ng liwanag, at aking babaguhin sila ang mga isinilang sa kadiliman na nasa laman. Sila ay hindi nabayaran ng may dangal bilang kanilang katapatan na nararapat, at aking dadalhin sa nagniningning na liwanag silang may pagmamahal sa aking banal na pangalan. At aking iuupo sa luklukan ng kanyang karangalan, at sila ay magiging maningning at makulay sa mga panahon na hindi mabibilang. Dahil ang katwiran ay ang paghuhukom ng Diyos, dahil sa mga tapat, kanyang ibibigay ang katapatan sa tirahan ng mga matuwid na daan, at kanilang makikita silang mga isinilang sa kadiliman na dinala sa kadiliman, habang ang mga nasa tama ay magiging maningning at makulay, at ang mga makasalanan ay sisigaw ng malakas, at kanilang nakita silang maningning na makulay, at sila ay marahil ay tutungo saan, at ang mga makasalanan ay sisigaw ng malakas, at kanilang nakita silang maningning at makulay, at sila marahil ay tutungo kung saan ang mga araw at panahon ay nakalaan sa kanila. So mga kapatid, dito na po magtatapos ang libro ni Enoch. Naway pagpalaan tayo ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sanawat.